Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Philippine Navy babantayan ang oil exploration ng Pilipinas laban sa China. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Sinabi ng Philippine Navy na handa silang protektahan ang oil exploration at drilling activities sa West Philippine Sea mula sa anumang panghihimasok ng puwersa ng dayuhan. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ginawa ito ni Trinidad nang tanungin kung kaya ng Philippine Navy na i-secure ang drilling operation na isasagawa ng 7th generation drill ship na Noble Viking bilang bahagi ng Malampaya Phase 4 project. Nang tanungin kung ang seguridad na kanilang ipapalawig ay kasama ang nakatayo na naval at air patrols, sinabi ng opisyal ng Philippine Navy na ang kanilang proteksyon ay isang full package. Hindi idinetalye ni Trinidad ang mga detalye ng mga operasyong ito. Sa ilalim ng Malampaya Phase 4, ang Noble Viking ay inatasan ng Prime Energy na mag-drill ng 3 bagong butas, ang Camago 3, Malampaya East 1 at Bagong Pag-asa 1, para palawigin ang operasyon ng Malampaya Deepwater Gas to Power Project na matagal nang nagsisilbing pundasyon ng pinaghalong enerhiya ng Pilipinas. Ang mga bagong drill na ito ay inaasahang makakatiyak din sa katutubong supply ng enerhiya ng bansa. Your Philippine Navy and your armed forces are ready to provide security and protection to any effort by the national government to exploit the natural resources within our exclusive economic zone. We are prepared to provide protection to any other party that will be working with the Philippine government and to provide also security against any interference from any foreign power. Nagsanib puwersa ang Coast Guard ng Pilipinas, Estados Unidos, at Japan, sa 5 araw na joint maritime exercises sa baybayin ng Kagoshima sa Japan, bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa harap ng patuloy na tensyon sa East at South China Sea. Ang pagsasanay, na ginanap sa Sakurajima, ay ikalawang pagkakataon na nagsanay ng magkakasama ang tatlong bansa at unang beses na isinagawa sa teritoryo ng Japan. Isang barko mula sa bawat bansa ang lumahok sa huling bahagi ng drill nitong Biyernes, kabilang ang BRP Teresa Magbanua, isang patrol vessel na karaniwang nagbabantay sa presensya ng China sa West Philippine Sea. Gamit ang mga barko, rescue boats, drones, at helicopter, isinagawa ang iba't ibang senaryo. Aniya, ang mga pagsasanay ay nagpatibay ng tiwala at ugnayan sa pagitan ng mga kalahok na bansa. Matagumpay ang paglahok ng BRP Teresa Magbanua sa Trilateral Maritime Exercise 2025, kasama ang Japan Coast Guard at US Coast Guard. Nagsimula ang pagsasanay noong ika-6 ng Hunyo sa Kagoshima Port, Japan, bilang bahagi ng pagpapalakas ng maritime security sa Indo-Pacific region. Malaking tulong ang naturang pagsasanay o aktibidad sa mga personnel, lalo na sa communication exercise, search and rescue exercise, firefighting exercise, photo exercise at transfer of personnel dahil nilalatag nila ang kanilang natutunan sa operasyon ng PCG. The whole activity was very successful, and everyone from the US, Japan, and also the Philippines is very happy on the outcome of this activity. Yun naman yung pinaka-essence talaga is that we have a mutual cooperation, mutual trust with each other in doing these kinds of things, so that in the actual event na magkaroon talaga nito, alam na natin ang mga actions na gagawin ng bawat isa. Layunin din ng pagsasanay na palakasin ang antas ng kakayahan ng BRP Teresa Magbanua, lalo na sa pagmomonitor sa Escoda Shoal kung saan naitala ang harassment ng China Coast Guard. Kasunod ito ng matinding pagkabahala ng tatlong bansa sa agresibong pagkilos ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Kabilang na ang insidente nitong Biyernes kung saan gumamit ng water cannon ng China laban sa 2 barko ng Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources malapit sa Scarborough Shoal. Mas maraming dayuhang bansa ang kinundena sa kamakailang paggamit ng water cannon ng China Coast Guard sa mga barkong Pilipino sa labas ng Zambales, sa labas lamang ng territorial sea ng Bajo de Masinloc. Sa isang post noong Martes, muling inalala ni Australian Ambassador Yu na ang 2016 arbitral ruling ay may bisa sa lahat ng partido at ang mga hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay dapat malutas ng mapayapa. Ang New Zealand Embassy sa Manila ay nagpahayag ng katulad na panawagan at hinimok ang mga partido na lutisin ang mga hindi pagkakaunawaan alinsunod sa UNCLOS. Samantala, muling pinagtibay ng South Korean Embassy sa Manila ang suporta nito para sa kapayapaan, katatagan at kaligtasan sa South China Sea. Ang Estados Unidos, European Union, United Kingdom,
at Canada ay naglabas ng magkahiwalay na pahayag na nananawagan ng paggalang sa internasyonal na batas. 4 na barko ang ipinakalat ng BIFAR para mag-supply ng gasolina at kalakal sa mga Pinoy na nangingisda malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong Biyernes. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.